Kaya yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Tigilan nyo na po yung pagbablog ng nakasama ang First Family. Wala pong kinalaman dito ang First Family. Hayaan na po natin siya dahil lagi lang po ang nadidiin siya. Dahil lang po doon sa less than 3 minutes or 5 minutes, less than 5 minutes na ating yung ibibigay sa ating mga supporters, sa ating viewers. Naiintindihan ko po kayo, kailangan nyo po ng views, kailangan nyo po ng subscriber, kailangan nyo po ng ganito, ng ganyan. Marami po tayong nagtutulong-tulong para sa mga ganyan. Pero please po, huwag nyo na pong idikit yung pangalan ni Francis Leo Marcos. Kung talagang hinahangaan nyo siya, kung talagang mahal nyo siya, tigilan nyo na po. So, yan pong napanood ninyo na paunang video, yan po si MCM. Yung pakilala kasi sa akin ni Kulaong nung dati na bago ko interviewin si MCM, Maria Cristina daw po ang kanyang pangalan. So, binansagan namin siya na MCM. At yun nga po, etong si Madam MCM, ito po'y pinagpanggap ni Kulaong para po magpanggap na Marcos, kapatid niya. At ito nga po ay manawagan na huwag daw pong idikit ang pangalan ni Kulaong sa mga Marcos. Pero alam niyo po, siya naman na nagdidikit sa sa mga Marcos ng kanyang pangalan. At actually, siya pa nga ang gumagawa ng issue sa mga Marcos. Ano po siya, kumbaga sasabihin niyo, idikit, pero kahit nung panahon na yon na nasa Kulaong pa ako, pinagtatanggol ko pa si Kulaong, ako po talaga dudang-duda na merong po talagang something kay Kulaong pag po binabanggit ang tungkol sa pagiging Marcos. Dahil ayaw niya noon na mapag-usapan, pero siya din naman minsan ang nag-o-open up ng issue ng sa Marcos noong siya po ay nakakulong. Ngayon, meron pong video si Kulaong, panoorin po ninyo. Ito po yung kanyang sinasabi na may privilege communication daw sila. Pero ala talaga, kumbaga alam naman natin lahat to pagpapanggap. Lahat to ay walang katotohanan. At siyempre, Marcos ang mga kanyang mga tinitira o pinagsasalitaan. Kung magsalita man, i-deny man ng mga Marcos na hindi siya Marcos, diba? Tingin ko, valid yun. Na sabihin ng isang Marcos na hindi siya Marcos. Diba? Kasi wala naman talagang Marcos na isang katulad ni Kulaong. Pagmumuka pa lang, diba? Kilos pa lang, galaw pa lang, modo pa lang, hindi na po Marcos. So, ito po yung video. Boss FLM, legit question. Bakit di mo puntahan si Sen Aimee para siya mismo magsabi na tunay na Marcos ka? Gusto lang namin kapanatagan. Ingat palagi. Pwede, Bronner. Kung merong magsasabi ng pagka-Marcos ko, walang karapatan si Aimee, walang karapatan si Bongbong, walang karapatan si Imelda. Okay? Bakit? Wala silang karapatan. Hindi nila pwede sabihin kung ako'y Marcos o hindi. Ang pwede lang magsabi ng Marcos ako, ang nanay ko, ang daddy ko, at yung dalawang kapatid ko na nabubuhay ngayon. Na legal, ano ba tawag dito? Legal daughter ng erpat ko. Hindi si Aimee, hindi si Bongbong, hindi kahit sino sa kanila. At lalong hindi pwedeng sabihin na hindi ako Marcos, hindi pwedeng sabihin na mga Romualdez yan. Dahil mismong sila ay hindi Marcos. Ang Marcos sa Ilocos. Okay? Kung merong magsasabi niyan yung tsahin ko, si Fortuna, yun, Marcos yun. Di ba? At kung meron man na dapat na hindi tanggapin ng pagka-Marcos ko, at kung merong magko-contest, yan yung dalawang ate ko. O hindi ko na sasabihin yung pangalan. Yun yun.
So, sana mapanatag kayo. Di ba? Ganun kasimple yun. Philip Bronner. Kahit si Aimee, kahit si Bongbong, kahit si Imelda, they have no right to question bakit ako naging Marcos. No? Wala silang karapatan doon. Kung meron kang magko-complain kung bakit ako Marcos, dapat yung dalawang ate ko. Si Pearl o si Pinky. Wow. Yun. Pwede nilang i-contest yun. Ate ko yun eh. Pero si Aimee, walang karapatan niya na i-contest kung bakit ako Marcos o hindi. Dahil mismo siya, manutok na siya. Ganun kasimple. So sana mapanatag ka. A privileged communication that I have not the liberty to divulge information pertaining to their family. Wala akong pake sa kanila. Wala akong utang na loob sa kanila. Sila maraming utang na loob sa akin. I'm done answering that question. But if they question me, hindi nila ako pwedeng questionin. Kung meron taong ko-question sa akin, yung dalawang ate ko, yung legitimate child ng tatay ko. Ayun yan. So nakita nyo na kung gaano po katindi itong si Culaong, kung paano po niya pagsalitaan ng hindi maganda ang mga Marcoses. Talagang siya po ay astang-astang Marcos at alam niyo yung nakikisampid ka lang na Marcos, nagpapanggap ka lang na Marcos, parang ikaw pa yung may karapatan na magdesisyon kung sino ang pwedeng magsabi na ikay hindi Marcos. Tapos yung mga tunay na Marcos walang karapatan. 'Di ba? Yan si Culaong. Oh, so nakita niyo naman na ang pagbabalat kayo ni Culaong. So eto po yung full video ng pagsasalita noon ng sinasabing kapatid daw po ni Culaong. Hindi po siya nabanggit. Diyan nabanggit yung Pinky, nabanggit yung Pearl, pero bakit Culaong hindi mo binabanggit si Maria Cristina o si MCM? So eto na po si Madam MCM ang kanyang mga pahayag po noon. Noong inutusan siya ni Culaong na sumama sa live ko para mapatunayan sa mga follower na siya po'y merong kapatid na Marcos. Papakitin ko na po siya. Ready na po ba kayo? Ito pong si MCM ay meron pong sasabihin sa ating napaka-importante. Kuya Orlando, mamaya na po pasensya na po. Mamaya po, papakitin ko po kayo. Okay, Madam MCM, i-live ko na po kayo. I just Yan. magandang araw sa iyo, iho. Magandang araw. Hello po, Madam MCM. Magandang araw po sa lahat. Hello po. Yan. Hindi ako makapag-shoutout kasi cellphone lang gamit ko. Wala ako sa YT. Opo. Oo. Nasa ano lang si Madam MCM, nasa StreamYard app lang siya. Oo. Nandun lang siya sa website. Yeah. Oo, yun. Paano ko umpisahan to yung may dumating sa aking letter? Yon. Gusto ko munang bumati sa inyong lahat na nandyan sa baba. Hindi ko kayo nakikita kasi kapag umakyat kayo sa StreamYard, wala kayong nakikita na yung mga Kaya shoutout na lang po. Mega shoutout na lang po sa lahat ng ating supporter. At sana po nandito po ang ating mga defender, vloggers, and supporters. Ayan po. Yung letter from Francis. Sana po nakikinig po ang ating mga defender vloggers, especially ang letter na natanggap ko na email ko natanggap is from yung ating iniidolo. Tapos pinaraan sa kanyang sekretarya na kilala natin si Sekyama. At iyon po ay ini-screenshot po, pinicturean po sa akin ni Sekyama. At nandito po sa cellphone ko yon.
Sana po respetuhin niyo po. Humihingi po ako ng konting respeto. Yung konting respeto pong iyon, kung maaari po, dagdagan po natin ng konti pa. Nilalaman po noong sulat na iyon ay tungkol po sa mga defender, tungkol po sa mga vlogger. Alam ko napakahirap sa inyo na gumawa ng content. Alam ko na mahirap sa inyo na humanap kung ano ang isusunod natin na content para na ipapalit natin sa ating iniidolo, sa ating hindi na natin mabubura ang ating pandemic hero. Kaya lang po, medyo nalalagay po kasi sa alanganin ang mga title na ibinibigay natin sa ating mga kino-content. Isa lang po ang hinihiling niya sa atin o sa akin na ipinapakiusap niya na ako na mismo ang nakikiusap sa inyo na kung maaari at humihingi ng awa sa inyo na ang unang-unang wag i-content ang first family. Kahit naman po noong nasa labas pa siya, yan po ang sinasabi niya. Wag idamay ang first family. Ako na po ang nagmamakaawa sa vloggers na humanap po kayo. Kung wala po kayong mai-content, ako na po ang magbibigay ng magandang maiko-content ninyo. Wag na lang po nating idamay ang first family. Yun po ang inihiling niya sa akin na sabihin ko sa inyo. Ako na po ang nagmamakaawa sa inyo. Tama na po. May mga vloggers po dyan na hindi pa rin tumitigil na pagko-content at paghahalukay sa pagkataon niya. Na meron naman po siyang sulat na iniwan sa atin, na ibinigay sa atin through Sekyama, na sa paglabas niya, siya mismo sa sarili niya, ang maglalabas ng pawang katotohanan lamang. Kaya ako, iyon po ay nirerespeto ko po bilang malapit sa puso ko. Kaya sa mga vloggers, please lang po, tigilan na po natin ang paghahalukay sa baol. Na paghahalukay, yun po ang pinapakiusap niya sa akin dahil hindi na po yata, may mga vloggers po dyan na hindi na mapakiusapan. Kaya siguro po, ayaw niya na ako madamay. Pero humingi na siya sa akin na ate, yung mga vloggers, please, tama na po yung pagkatao niya. Unang-una po yung first lady, yung first family, tapos yung sa kaso niya, tapos yung pagkatao niya, tapos po yung tungkol doon kay pastor. Tama na po. Kasi po siya ang nahihirapan sa bawat vlog na ginagawa natin. Alam ko, opinion nyo po iyon. Hindi ko po sinasaklawan yon. Pero ako na po ang nakikiusap sa inyo. Parang awa nyo na po. Gumawa muna po tayo ng ibang content na hindi siya kasama. Maging masaya muna po tayo. Kasi nahihirapan din po siya eh. Ayokong magalit. Ayokong magalit, pero nakikiusap po ako sa inyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Ayokong magalit, ayokong umiyak, pero ako na po ang nakikiusap sa inyo. Bilang atin ninyo. Bilang atin ninyong lahat. Defenders, vloggers, please. Iwasan po natin ang pagko-content sa kanya. Unang-una, ang pagdikit ng pangalan sa first lady, sa first family, sa kaso niya,
pagkatao niya at kay pastor. Dahil po ang sinabi niya po sa sulat niya sa akin, siya po ang maglilinis noon, siya po ang magpapaliwanag noon. Respetuhin na po lang natin yun. Kung talaga pong iniidolo natin siya, kung talaga pong hinahangaan natin siya, irespeto po natin yung kagustuhan niya. Dahil ayaw niya po akong madamay dito, pero first time niyang nakiusap. Through Sekyama, sumulat siya, tapos kay Sekyama sabihin sa akin, kaya yung picture ni Sekyama kanina, dali-dali na po akong umuwi galing sa trabaho na kung sino mga naka-live, sinasabi ko po na may sasabihin ako, may announcement ako. Iyon po yun, yung sulat niya po sa akin. Hindi niya po ako susulatan. Kaya lang, nasasaktan na siya. Nahihirapan na siya. Tayo po, sa ating mga pasensya na po kayo, pero sasabihin ko lang sa inyo ang totoo. Sa ating mga bawat title, alam ko ang journalism. I know the ethic of our journalism. Kailangan sa halip na nahuli, ang sasabihin natin bog. Alam ko yung mga words na ganun po. Because graduate po ako ng journalism. Pero sa bawat ginagawa nating vlog at pag-uhukay ng pagkatao niya at pagdidikit ng pangalan niya sa First Family, hindi po nakakabuti sa kaso niya. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hindi po nakakabuti sa kaso niya. Na sana kasama na natin siya ngayon. Pero dahil daan sa mga patuloy na naghahalungkat at naghuhukay na kung ano siya, kung ano ang pagkatao niya, ano ang relasyon niya sa First Family, dahil sa paghuhukay po na yan, nadidelay ang kanyang paglabas. Maawa na po kayo sa kanya. Ako na po humihingi ng awa sa inyo. Maawa na po kayo sa kanya. Irespeto nyo po yung privacy niya. Irespeto nyo po yung pagkatao niya. Kung mahal nyo po siya talaga, irerespeto po natin yun. Tulad ng pagrespeto ko at tulad ng pagwawalang how can I say that? Tulad ng pagrespeto ko, nasabi niya manahimik lang ako. Kaya ako, kasama nyo ako, naghihintay lang din po ako. Nagtitiis lang din po ako. Wala pa akong ginawa kung hindi ipagdasal. Dahil sa iisang vlog at dahil sa iisang title na iyon, nadidiin. Tama na po. Ako na po nakikiusap sa inyo na sana sa kapwa vlogger po, sa kapwa defenders po, makarating po ito. Tama na po yung pag-uusap sa kanya. Hindi ko po ine-expect na iniiwasan ko po yung sumulat sa kanya, makarating yung sulat ko sa kanya, at siya rin po ganun. Nag-iiwasan po kaming dalawa ngayon. Dahil alam po namin na hindi makakabuti. Pero dahil lang doon sa isang title natin, napapatagal po siya eh. Nahalungkat. Yun po ang unang hindi po ako marunong sa gadget, kaya cellphone lang po yung gamit ko ngayon. Pero gusto ko po sana ipakita sa inyo yung email sa akin ni Sekyama, yung sulat po para na naka-address po sa akin. Na yun lang po na ipakiusap ko po daw sa inyo. Na tigilan na po natin ang pagdikit ng pangalan niya sa First Family. Nasabi niya sa akin, alam mo naman ayoko na madidikit yung pangalan sa First Family. Tapos, yung tungkol sa kaso niya. Tapos, yung tungkol sa pagkatao niya.
tapos yung tungkol kay Pastor Jam. Iyan pong apat na yan. Ang sabi niya sa akin, lilinisin ko yan, aayusin ko yan, aayusin ko yan. Paglabas ko, sabi ko sa kanya, ayusin at ipaliwanag na mabuti sa iyo, tutulungan kita sa mga vloggers mo, sa atin, sa lahat, sa mga defenders, supporters. And he said, yes, sabi niya, kaya ko to. Kaya yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Tigilan nyo na po yung pagbablog ng nakasama ang First Family. Wala pong kinalaman dito ang First Family. Hayaan na po natin siya dahil lagi lang po ang nadidiin siya. Dahil lang po doon sa less than 3 minutes or 5 minutes, less than 5 minutes na ating yung ibibigay sa ating mga supporters, sa ating viewers. Naiintindihan ko po kayo, kailangan nyo po ng views, kailangan nyo po ng subscriber, kailangan nyo po ng ganito, ng ganyan. Marami po tayong nagtutulong-tulong para sa mga ganyan. Pero please po, huwag nyo na pong idikit yung pangalan ni Francis Leo Marcos. Kung talagang hinahangaan nyo siya, kung talagang mahal nyo siya, tigilan nyo na po yung pagbablog ng apat na sinabi ko sa inyo. Yun ang ilang letter niya kay Sekiyama na sinabi niya sa akin, na pinicture niya sa akin, na ang sabi ni Sekiyama, Mami, ikaw na mag-deliver daw nito kasi nasa address, naka-address po sa akin yon. Tama na po. Hindi natin, kung totoong ang pagmamahal nyo kay Francis is yung patunayan po natin ngayon, defenders, vloggers, supporters, patunayan natin ngayon na kaya nating maging masaya kahit hindi siya ang content. Patunayan nyo mga vloggers na magagaling kayo at may isip. Meron kayong talino na mag-vlog nang hindi siya kasama. Yun lang po. Tapos ngayon, pag uwi niya, pagbalik niya, paglabas niya po, tuloy ang ligaya, tuloy ang saya natin. Pero sa panahon ito, hindi po makakabuti kasi sa kanya. Yun ang po ang sinasabi namin lahat sa inyo. Hindi po nakakabuti na dapat na nasa labas na siya, ang dami pa ring tanong. Ang dami pa ring katanungan dahil sa mga nilalagay natin na ine-expose natin. Sana po makarating po ito sa isang alam kong nagba-vlog sa kanya, bihira ko po 'yun mapuntahan. Ayoko magbanggit ng pangalan pero sana po makarating po ito kung sino po sana ang malapit kay Roman Carino. Makarating po ito sa kanya. Tama na po muna. Hindi ko po sinasabing stop na. Kung hindi, sa ngayon lang po, nakikiusap po ako. Ako na po nagmamakaawa sa inyo. Tama na po muna ang pagbablog, paghuhukay ng pagkatao niya, at pagdidikit ng pangalan niya sa First Family, yung tungkol sa kaso niya, tungkol kay Pastor, iyon po, apat po iyon. Yun lang po ang hiningi niya sa akin, na ako daw po ang magsabi sa inyo. Kaya ako rin po nakikiusap, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Tama na po. Tama na po pagbanggit ng pangalan niya. Banggitin na natin siya pag nasa labas na siya. Yung makakalaban na siya. Ngayon, wala siyang kalaban-laban. Kung ano man yung i-vlog nyo, kung ano man po yung title nyo, hindi niya masagot yun dahil hindi niya alam. Ano ang isasagot ng isang tao na hindi niya napapanood ang buong ibinablog nyo? Ang buong 3 minutes or less than 5 minutes. Yung binablog nyo po na yun, hindi niya naman napapanood. Paano niya ipaglalaban yung sarili niya? Paano
paano niya i-justify yung sarili niya doon sa mga prosecution? Hindi niya kaya. Kasi wala namang cellphone. Letter lang po. Na hindi ko ine-expect na sa unang pagkakataong susulatan niya ako, iyon pa ang hihilingin niya sa akin, na napakahirap din para sa akin. Dahil lahat kayo iniikot ko, dahil lahat kayo ginawa kong pamilya. Tinanggap ko sa puso ko na pamilya ko kayo. Kayo ang extension ng pamilya ko dahil wala akong pamilya dito. Pero yun lang po, maging masaya tayo kung ano ang content natin. Marami tayong dapat i-content. Marami tayong mai-content. Pero yung 4 na hinihiling niyang yun, parang awaan niyo na po. Tama na. Para makasama na po natin siya. Kasi marami nanonood, marami po nag-i-spy dyan. Maraming nanonood dyan. Marami pong nanonood dyan na ganun po yung sinasabi. Kaya, please lang sana magkaroon tayo ng ibang magkaroon tayo ng ibang content. Hindi puro yun, hindi puro siya, hindi yung huhalo-kayin natin, hindi yung mag-iimbestiga tayo, hindi tayo investigador, pabayaan na natin, nasa korte na yan eh. Yun lang, please lang. Please lang po. I'm on a live. Please lang po, tigilan na po natin ang paghahalukay. Pag-iimbestiga, hindi po tayo investigador. Hindi po tayo investigador. Andoroon na po yung kaso niya sa loob. Hayaan na po natin siya. Yun lang po yung hinihiling niya, yun lang po yung sulat niya na para sa akin. Na hindi ko ina-expect na first time niya ako susulatan, iyon pa yung sasabihin niya sa akin. Na pakiusapan kayo. Na makiusap ako sa inyo. Kaya, it's okay. Wait lang po It's okay. Mainit pa yun eh. Okay. Okay. Ayan, sorry po. Kinausap lang ako ng aking anak. Yun lang po. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Napakalungkot kasi minsan niya lang ako sulatan. Tapos pinadala niya kay Sekiyama yung binigay niya kay Sekiyama, ipadala sa akin. Tapos ganun yung maano ko na nakikiusap siya. Na ako na yung magsabi sa inyo. Nakikiusap po ako sa lahat ng ating defenders, vloggers, supporters. Huwag na po natin muna siyang pag-usapan. Huwag na po nating halukayin. Kung ano man po siya. Siya po ang maglalabas noon. Dahil po sa ating mga title na inilalagay, dahil po sa mga comment na ilalagay natin, meron pong bumabasa niyan na hindi natin nakikita, hindi lumalabas dito sa atin. Pero hindi po nakakaganda sa takbo ng kasalukuyan. Kaya ako na po ang nagmamakaawa sa inyo. Tiklop tuhod po ako nagmamakaawa sa mga vloggers. Tama na po ang pagdadawit ng pangalan niya sa First Family. Wala pong kinalaman dito sa kanya ang First Family. Huwag niyo po ikabit yung ano niya. Siya na po ang di ba nasabi na po niya sa sulat. Pag lumabas na siya mismo magsasabi ng totoo. Siya po mismo maglalabas kung ano. Huwag po natin siya pangunahan. Huwag na po natin siya i-content. Parang awa niyo na po. Hindi po nakakaganda sa takbo ng kasulukuyang hinaharap niya ngayon kasi
Kaya wag na po natin siya i-content. Maging masaya po tayo. Marami tayong i-content. Andyan mga OFWs natin, kausapin natin, papanikin natin sa live stream natin. Yung konting panahon na i-google natin sa pakikipag-usap sa kanila, malaking tulong yun. Matutuwa si Francis nun. Sana umaasa po ako, yun po ang sabi niya sa akin, umaasa ako na maiintindihan kanila. Umaasa ako na masasabi mo nang hindi sila masasaktan. Alam ko masakit, alam ko mahirap para sa ibang mga vloggers. Pero, please lang po, hindi na po nakakaganda kasi sa kanya. Dapat nandito na siya, kasama na natin dahil sa mga ganyang lumalabas. Hindi na po nagiging maganda eh. Tama na po. Sa mga vloggers, ako na nakikiusap sa inyo, ibahin nyo muna yung content nyo. Huwag yung halukayin kung ano ang pagkatao niya. Huwag nyo siyang idikit. Huwag nyo siyang idikit sa first family. Pagdating naman po sa kinakaharap niyang kaso, pabayaan na po natin. Mandiyan ang mga abogado niya. Pagdating naman po kay Pastor Jam, yun din po, hiningi niya sa akin, tama na po. Ako na po, tiklop tuhod po ako, nagmamakaawa sa inyo. Tama na ang pagbablog sa kanya at paghuhukay ng pagkatao niya. Dahil paglabas niya, ako mismo ang magsasabi po at makikiusap sa kanya na, sige, lumabas ka at sabihin mo na kung ano, kung sino ka. Andito lang ako sa tabi mo na magpapatunay kung sino ka. Kaya, aasa po ako sa mga defenders, sa vloggers, na wag po na muna natin gamitin yung pangalan niya. Kung gusto niyo po talaga siya makasama na, kung totoo po sa puso niyo na gusto niyo makasama siya, tigilan na po natin siya. Itigilan na po natin pagkukontent sa kanya. Please lang po. Ako na po nagmamakaawa sa inyo. Please lang po. Mag-content na lang po tayo ng iba kung wala kayong mag-content. Ang dami nating mga vloggers na nagkakaisa dyan. Pero ako po, tiklop tuhod ako, nagmamakaawa sa inyo. Huwag nyo na hakayin. Tama na po. Sa halip na kasama natin na siya na ngayon, dahil sa mga vlog na napapanood ng mga, alam nyo na, napapatagali. Napapatagal lang po. Makmak, salamat. Binagbigyan mo ko ngayong anong to. Maraming salamat sa iyo, Makmak. Salamat din po, Madam MCM. Alam ko po, itong pagsasalita niyo po ngayon, baka po naman kahit papano ay makinig po yung iba nating mga kasamang vlogger, mga defenders, saka mga supporters po na kumbaga, naintindihan po namin kayong lahat na mahal niyo po si FLM, na talagang gusto niyo po palagi, meron kayong update na makuha. Pero sa ngayon po, ang kailangan po natin ay magkaisa na manahimik po muna at huwag po nating pressurein ang ating mga sarili, wag nating stressin ang ating mga sarili sa paghahanap po ng kung sino siya, ng patungkol sa kanyang kaso, ay nararapat po siguro talaga na kahit po sa ngayon lang, ito po sa ngayon lang naman po. Pagka natapos na po ang lahat ng pinagdadaanan ni FLM, ay baka naman po tayo ay babalik po ulit lahat sa normal. Yan. Kaya po si Madam MCM na po ang nagsalita para po kahit pa paano po ay magkaroon po ng irespeto po talaga natin. Kasi si MCM po ay isa sa mga malapit na tao kay FLM. At yun nga po, nakakabahala po talaga na, kumbaga ako talaga, nalungkot ako nang malaman ko na yung first sulat na FLM para kay MCM ay yung pong patungkol pa dito sa paglilinaw na ito. Yun po.
Sana po igalang lang po natin at kumbaga hindi naman po talaga 0% na pinagbabawalang i-vlog si FLM. Pwede pa rin pong i-vlog yung mga pagtulong na nagawa niya, yung mga mabubuting nagawa niya noong panahon ng pandemya. Lahat po yan ay pwede. Ang hindi lang po talaga pwede ay yung sa First Family, sa Privilege Communication, yung kay Pastor Jam, at yung sa yung pong hinaharap. apat na sinabi na ni Madam MCM, yun po yung talagang ano po natin na kung maaari po ay maiwasan po muna para po hindi na po tayo matagalan pa sa paghihintay sa kanya kasi po talaga pong naaapektuhan po kahit papano. Meron pong mga tao doon sa korte na hindi po natin alam ay nakakapanood po ng ating mga ginagawa. At kung makikita niyo po, ito po pala yung ito po, sabihin ko po sa inyo yung bali 5 po ito. Yung pong sa dating First Family, Privilege Communication, kaso, pagkatao at kay Pastor Jam, yun po yung nire-request ng lahat po ng malapit kay FLM yan po yung nire-request. Ultimo po mga abogado niya po ay nire-request po yan na kung sakali po wag po munang pag-usapan, wag munang i-vlog. At yun po, kasi po nung po mga nakaraang araw ay ako po ay kumbaga isa-isa ko pong pinupuntahan ang mga channel at ako po ay nakikiusap. Kaya lang po yung iba po talaga ay hindi ko po ma-reach out. Mabuti nga po at nandito si Madam MCM, siya na po ang nakapagpaliwanag sa inyo. At kumbaga sana po ay igalang po talaga natin kasi po ito po ay hindi po galing sa ibang tao. Ito po ay galing sa ating minamahal na si Sir Francis Leo Marcos. Yun po. Maraming salamat din po sa iyo, Madam MCM. Pasensya na po at kumbaga talagang kailangan nyo na po talagang gawin to para po kung sa akin lang po, sa amin lang po manggaling, hindi po talaga kumbaga gaano Tulad, hindi ko siya matawagan, hindi ko siya makausap, tinitiis ko yun. Ayoko makialam kasi nandiyan ang mga abogado. Pero yung sulat niyang yun, yung pang ipapakiusap niya sa akin, parang, okay, sige, kasi mahal kita. Malapit ka sa puso ko, mahal na mahal kita. Kaya, ito pa yung unang sulat na gano'n, pwede pakisabi, pwede gano'n. Sabi ko, gusto ko siyang kamustahin, gusto ko siya, lahat tayo, di ba? Gusto natin siya makita, pero please po, ako na po nakikiusap, yun po ang sooner iaano ko rin po yung mail niya. Hindi lang po ako marunong mag-upload sa YouTube kung paano yung sulat niya na yung ano niya sa akin, kung paano po pinadala sa akin ni Sekyama na sa kauna-una pagkakataon na sinulatan niya ako, yun pa po yung hiniling niya sa akin. Kaya hindi ko po pwedeng baliwalain dahil isang walang kalayaang magsalita na tao ang susulat sa akin ng ganon, hindi ko pwedeng hindi ipabigay alam sa inyo. Kailangan nyo malaman yon. At sana po respetuhin po natin yon, yung sulat na yon na yung sulat niya sa akin na yon. Sana po respetuhin natin yon. At umaasa rin po ako na sa mga vlogger, sa mga defenders, vloggers, small YouTuber natin na sumusuporta sa atin, sa mga supporters natin, umaasa po ako na magko-content tayo ng masaya. Yun lang po ang hinihiling niya, maging masaya, na ibang content hindi siya. Huwag niyo po siya i-content. Maraming salamat po. At salamat po, Madam MCM. Yeah, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta. Hindi ko kayo makakalimutan, lalong-lalo na ni FLM, hindi niya kayo kakalimutan at makakalimutan. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po, Madam MCM, sa oras niyo po. Sige po. Sa akin. Maraming salamat po. Okay. Salamat po. Maraming salamat po, Madam MCM. Thank you very much po. Salamat sa pagbibigay sa akin ng oras na para masabi ko to. Salamat. Salamat po. So, ayun po, narinig niyo naman po ang ating si Madam MCM. Nilinaw niya naman po kung ano po ang talagang hiling ni Sir Francis Leo Marcos. Actually,
matagal na po yung hiling niya na yan. Kumbaga, hindi lang po talaga tayo nakapag-content ng ganyan na tayo ko pong pangunahan. Wala po ako sa posisyon para po manguna sa mga ganyang bagay po. Andyan po ang ating StreamYard link. Kung sino po ang may gusto po sa inyong umakyat, pwede po kayong umakyat. Kwentuhan po tayo. Si Kuya Oliver ba yung kanina? Andyan po siya kanina. Pwede po tayong umakyat dito. Kaya po kayo, kwentuhan po tayo. PJ, kung nandiyan ka pa. Lemor, sino ba mga nandyan? Pwede po kayong umakyat sa Kiamatan. Kung gusto mo pong magdagdag ng iyong pahayag sa Kiamatan, pwede ka pong umakyat. Ay Cordillera, pwede rin.